Hello mga ka-popcorn! So bago ang lahat ay inaanyayahan ko kayo na i-like po at i-follow ang aming Facebook page. Ito po siya, yung may 144k likes. At ito pong aming YouTube channel ay bago lang po ito. Dahil po yung dati namin YouTube ay hindi na po mabuksan ng boss ko. So please don't forget to like and subscribe. So, ating topic for today ay sinuggest lang po ng isang friend at ito po yung mga red flags sa Philippine showbiz. At marami-rami to, no? So, ito yung mga super duper red flag sa Philippine showbiz na ito po ay sa aking opinion. So, i-enumerate ko lang, no? Pero hindi sila in order. Pantay-pantay lang sila. Lahat talaga sila red flag. So, ating number 5 ay si Gerald Anderson. Bakit si Gerald Anderson? Kasi simula kay Kim Chiu pa lang, no, na sa isang panayam, inamin niya on Philippine television na nagkaroon sila ng problema ni Kim at ito nga ay yung dahil nasaktan niya si Kim. So, doon pa lang ay malalaman na natin na meron siyang problema sa mga ganito. At alam naman natin na halos lahat ng kanyang mga nakakatambal ay nauuwi sa isang relasyon. Mind you ha, si Ma Salvador ang pinalit niya kay Kim Chiu, which is kaibigan pa ni Kim. Sakit kaya nun? After naman ni Ma Salvador, si Sarah Geronimo naman, although hindi naman talaga confirmed yung kanilang relasyon, may haka-haka na nagkaroon sila ng mutual understanding, kaya lang si Mommy Divine ay gumigit na may eksena. Mabuti na lang Mommy Divine at ganyan ang ginawa mo, kasi nako. At eto na nga, si Pia Wurtzbach ang sumunod. Eto si Pia Wurtzbach ay bali-balita na nagkaroon ng something while karelasyon ni Bea Alonzo, ito si Gerald. So, nagkaroon ng pelikula itong si Pia at saka si Gerald nung time na magkarelasyon pa itong Bea at Gerald. Tapos, yun nga yung pinakaunang breakup daw nitong dalawang ito. At nag-unfollowan pa nga sa Instagram. At ito din si Bea, in-unfollow din niya si Pia sa Instagram. So, it's quite obvious. Alam niyo naman ang ating mga mapagmasid na mga marites dyan. Talagang nahalata nila na yun ang issue. Kasi nung time na yun, bigla-bigla nila naging cold sa social media. Itong si Bea at si Gerald. At tingin ng karamihan ay nagkaroon ng problema at nung time nga na yun ay may proyekto ito, si Pia at si Gerald. So ano na, syempre yun ang iisipin ng mga netizens. Tapos, di nag-break up nga sila, nagkabalikan sila after ilang months. Ito si Bea at saka si Gerald, so siguro na forgive, ganyan. Tapos after nun, doon na pumasok si Julia Barreto. At eto na nga yung may ghosting incident na nauso, yung term na ghosting dahil nga kay Bea Alonzo sa kanyang panayam ay doon naging hype yung word na yon. Kasi masakit nga yung dinanas niya bilang isang babae na bigla na lang iiwan sa ere para sa isa pang babae na hindi mo akalain na ipagpapalit sa'yo. Pero now, parang feeling ko, ewan ko lang judging from the way things are right now, parang tahimik ang buhay ni Gerald dito kay Julia. Sana nga ay si Julia na talaga ang kanyang huli at pakasalan, although may haka-haka na meron na nga daw plano itong dalawang ito na mag-settle down at magpakasal. So, ang next natin ay si James Reid. Bakit si James Reid? Okay, nag-ugat ito noon pa, way back kay Nadine Lustre. Yun pa yung jowa niya. Kasi may mga kumalat na mga videos di umano kung paano niya tratuin si Nadine. 'Di ba? Kitang-kita daw kahit na nasa public na inutos-utusan niya si Nadine. Tapos hindi niya tinutulungan sa mga bit-bitin. Tapos meron nga daw mga organizers na nagkwento kung paano daw parang nabubuli ni James Reid ito si Nadine nung time na sila pa. And then, ito nga, nung time na sila pa ni Nadine, syempre umeksena itong si Lisa Pressman na jowa na niya ngayon. Actually, matagal na daw pala ito nangyayari. Itong lokohan segment na to kay Nadine, hindi lang talaga inaamin ni James ang tungkol kay Isa. Tapos eventually nga na nagkahiwalay sila, eto na nga, lumitaw na nga ang katotohanan. Katulad ng sinabi ni Bea, time is the ultimate truth teller. So, nung time pa lang na yon, nung way back pa, alam na, may hint na talaga si Nadine na niloloko siya ni James kay Isa. Ganon.
So, bukod sa binubuli na niya si Nadine, nang cheat pa siya, 'di ba? Talagang ultimate red flag 'yon. So, isunod naman natin si Jack Roberto. Okay, nung una, medyo okay-okay pa ang relasyon ni Jack Roberto kay Barbie. Kaya lang, netong mga huli, may nabalitaan tayo involving Ava Mendez. No, ayaw naman natin mag-judge just because of that. Pero syempre, meron tayong mga accounts at narinig natin mismo kay Miss Eva Mendez kung ano yung mga nangyayari nung gabing iyon. Talagang ultimate red flag kasi kung ikaw may jowa ka at kahit malasing-lasing ka at dapat anuhin mo yung sarili mo kapag ka nalalasing ka na ng todo, 'di ba? Parang dumistansya ka na sa mga ganun. Hindi umpisa pa lang daw nung event na yun, ang dinidikita na talaga niya ay si Ava Mendez. So ano ibig sabihin nun? 'Di ba? Kung ikaw may jowa ka at alam mo na nag-iinom-inom ka ng ganyan, huwag ka nang dumikit sa mga babae, 'di ba? Kasi hindi mo naman alam ang mangyayari nun. At saka I don't believe kasi na hindi mo alam yung mga ginagawa mo pagka the fact na pumunta pa nga daw siya doon sa kwarto ni Ava after nung party na yon, 'di ba? O nasa ulirat ka pa, 'di ba? Ewan ko kasi number 1 talaga yung cheating Number 1 talaga yon na red flag for me. Kasi doon talaga mag-uumpisa ang problema at saka you can never move on kapag niloko ka na. Pero right now, still going strong pa rin naman ito si Barbie at saka si Jack. So, okay na yun, di ba? Buhay naman nila yun Tsaka si Barbie naman yung magpapatawad sa kanya dahil siya naman yung jowa. At dahil usapang Ava Mendez, ang ikakabit natin dyan ay si Skasta Klee, na isa ding red flag. Okay, bakit naging red flag si Skasta Klee? Way back Zainab pa lang, inakitaan na natin ng mga ka-red flagan itong lalaking ito. Bakit kamo? Dahil ilang beses niyang niloko at ilang beses sila nagka-problema ni Zainab. Imagine, iniwan niya si Zainab na nakunan sa pangalawang anak nila. At habang pinagbubuntis si Zainab, ang kanyang pangalawang anak, ay nagloloko ito si Skasta, which is nahuli nga ni Zainab sa laptop ni Skasta yung mga conversations sa mga ibang babae. Syempre, di ba, lalong-lalo na buntis si Zainab noong mga panahon na yun, lalong painful para sa kanya na maka-encounter at makita na niloloko siya ng kanyang lalaking mahal. At akala nga niya na nung time na yon, nung una pa lang kay Bia na yung unang anak nila, magiging okay yung relasyon nila kasi going smoothly naman sila the time na nagbubuntis siya, 'di ba? Nung inamin nila sa publiko na nagkabalikan sila, okay naman sila. Pero all of a sudden, ito na nga, biglang naghiwalay. At yung nga, pinakita pa ni Zainab na nakunan siya sa pangalawang anak nila. Tapos, ito si Skasta kung kani-kanino na pumatol. So, sumunod dyan ay si Ava Mendez. 'Di ba? So, naghiwalay din sila. Although, sabi naman ni Ava ay wala din naman daw siyang masabi na masamang tao si Skasta, naging mabuti naman daw sa kanya. It's just na may mga bagay sila na hindi pinagkakasunduan. Yun lang. Last but not the least ay si Daniel Padilla. Okay, ultimate red flag to sa akin talaga. Number 1 to sa akin. No, although pare-pareho naman sila, pero number 1 siya sa akin dahil sa mga ginawa niya kay Catherine. Imagine may na-caught on cam kung paano niya tratuhin. Ako kasi magde-depend ako doon, magre-rely ako doon kasi those video captures look so real at talagang makikita mo na binubuli niya si Catherine doon. 'Di ba? Yung mga gestures niya kay Catherine, yung kung paano siya naiirita. Meron pang interview na may sinagot si Catherine kay Vice Ganda tapos nairita siya. Binarabaran niya o national TV na hindi daw ganon. Men, may jowa bang ganyan? Dapat hindi ganon, di ba? As much as possible, you will protect your woman. At syempre, sigurado ko may mga iba pang involved dyan. Kaya nga siguro ito si Catherine nag-move on na lang talaga. Kasi hindi na siya nag-rely doon sa kung gaano katagal yung relasyon nila ni DJ. Parang binitawan na niya yun. No matter how much memories they made together, no, ultimo sa mga proyekto nila talagang bumenta, yung Kathniel, 'di ba? So hindi na niya para pang ano pa yon, panghawakan, kumbaga pagkapitan. So
I think na talagang nasaktan talaga ng todo si Catherine kasi bilang isang babae, hindi ka basta-basta bibitaw, di ba? Lalo na kung ganun katagal yung relasyon ninyo. And look at her now, sobrang masaya siya sa buhay niya ngayon. She can do whatever she wants. Tapos wala na yung parang, kasi dun time na yun, di ba, parang hawak na hawak siya ni Daniel. Ultimo yung mga suot niya, sobrang stricto. Tapos hindi siya blooming. Unlike ngayon, kapag nakita niyo siya, kahit payat siya, eh makikita niyo, masaya siya sa buhay niya at sa mga ginagawa niya. So, ayun lang ang nagagawa kapag nag-alis tayo ng mga red flag na lalaki sa buhay natin. Talaga sigurado mag-bloom tayo at mawawala ating mga problema sa buhay. Kaya sa mga babae dyan, usisain nyo maigi yung mga lalaking umaaligid sa inyo at kilatisin nyo maigi bago nyo papasukin sa mga buhay ninyo. Thank you so much for joining me on this vlog and I'll see you on my next one. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa latest ganap at chika sa Pinas. Thanks for watching and bye for now!